Time check, 4:05 AM. Dito kayo na po sa Congressional Avenue going to Monumento. Biyahe namin ngayon ay bastante sa Kendall Monument sa MTRT. So, papalit yung Bulacan. Okay, samahan nyo kami. Tara, let's go! Monumento, 4:15 AM, Monumento. Ito kasama ko si Boss Nanter, masarap ko. Time check, 4:20 AM. Boss! Karga! Tara! Karga! Philippine Arena. Philippine Arena, time check, 5:10 AM, Philippine Arena. Santa Maria, Bulacan. 5:20 AM, 5:25 AM. Ganda ng banderitas dito. I love Guyong. 5:37 AM. Nasagalay, 12:37 AM.
Kakatapos lang namin mag-breakfast dito kasi sabi ni Boss Nante mahaba at marami pa kami aahunin dito bago kami makarating ng Kendall Monument. Kaya nag-carbo loading muna kami. Dito nag-i-sprint pa ako kasi mild lang mga ahon dito. Ito, hataw ulit tayo dito kasi meron nanonood doon sa taas. Kanina may mga kabataang bikers nakikipagsabayan sa akin ng sprint. Ito ngayon sila madadaanan namin. Ayan sila ngayon napapahinga. After nitong arko ng Akle, may susunod dito na tulay. Then pagkalagpas ng tulay, may unang kanto pa kanan, doon kami liliko papunta na yun ng Kalawakan Road. And also isang landmark dito, makikita nyo na dito yung Eagle Cement Corporation at yung Akle Elementary School. Check 9 PM, 9 AM, bayan ng Akle. Ito na ngayon yung tulay. Yan, paglagpas namin, merong unang kanto dyan pa kanan. Ito, lumiko na kami dito pa kanan. Papunta na ito ng Kalawakan Road. Bali, gutom na naman uli kami, kaya magko-coffee break muna kami dito. Habang nagkakape kami dito, dumaan yung mga bata nakikipagsabayan sa amin mag-sprint. Dito, sinabihan na ako ni Boss Nante, mayroong incoming na matarik na siko. Ito na yung matarik na siko, kaya panikambyo ko na dito. Sinundan ko na lang si Boss Nante kasi mukhang talagang matarik yung itsura niya.
yung tinatawag nilang black wall dito sa Bulacan. Itong parte na ito, mahaba rito at matarik na ahon. Dito, pagdating ko din sa Barangay Talbak, kakanan kami. Nakita ko yung mga bata nakikipagkarera sa amin kanina, kaya dire-diretso ko dito. Sabi ko, ahon na ako para hindi ako maabutan ng mga bata nito. Yung pala, meron pala ditong environmental fee. Wala kasing pumara sa akin, kaya dire-diretso ako. Buti na lang si boss natin na iwan, siya binayaran na lang niya ako. Ito na yung mga ahon dito papuntang Kendall Monument. Ito na, nagsisimula na akong umaahon, kaya dito bumagal yung takbo ko kasi technical ang ginamit ko dito para hindi agad ako mapagod. And una sa lahat, hindi ko kabisado itong lugar na to. Kahit mabibigat ang karga niya. Sa akin yung truck na maraming karga. Huminto siya kasi kanina siguro nahirapan sa ahon, kaya nalagpasan ko siya, pero ito nalagpasan uli niya ako ngayon. Sunod
si Boss Tante, inaantay ako dito. Malapit na ba? Sa may outpost ng naniningil ng environmental fee, kaya nagpapahinga sila. Sabog baga! Malapit na daw eh. Nakapuputol kamay mo dyan, sobrang bigat. Hindi mo kakayanin yan. Kita niya yung motor, galit na galit yung makina. Oh. Kaya tumatay yung lalaki dahil gumagano siguro. Oo. Mangat. Ito yung bata na kanina pa nakikipagsabayan sa akin. Ito naman, men. Ito, pati yung sidecar, nagpahinga na rin. Ito, may bawi rin dito, medyo mahaba-haba rin. Humabol uli yung bata. Ayun, nananahin na yung bata, oh.
Napagod na manahin yung bata. Nagpahinga uli. Pati ako napagod na rin. Nagpahinga na rin ako. Video. Ito, another na matarik na ahon na naman. Ito, nag-sprint uli ako dito. Kasi kaya naman mag-sprint. Ayan, naabutan ko rin yung mga kasama rin ng mga bata. Ayan, pati si boss natin nagpahinga na rin uli dito. Ayun, nadurog ako. Ayan na naman yung sidecar, umanda na uli. Ayan, nagpasan na naman uli kami. Marami rin kami tukod dito. At dahil nga may kasabay kami mga kabataan na papaliksaan kami, kaya napapagod ka agad ako. Nawala na yung plano ko na dapat technical ang gagamitin ko. Bata oh. Bali pala itong mga bata na kasabayan namin, meron silang kasama ng mga tatlo ata na nakihits na lang doon sa pick up. Kasi nakita ko na nilagpasan kami din, tinawag niya yung mga batang nakasabayan namin. Kaya pagdating namin doon sa Kendall Monument, nandun na yung tatlong bata, inaantay nila yung makasama nila. Wala pa bawi ito, putang ina. Mahaba rin pala yung mga ahon dito, kaya tumigil na ako ng kai-sprint kasi baka mapapagod ka agad ako. Buti nila hindi gaano matatarik ang mga ahon dito, unlike do sa Kabayunan. Marami talaga ahon dito kung compare natin sa Kabayunan. Kaya yun lang mahirap talaga pagka first time ka sa isang lugar.
hindi mo alam kung kailan ka magre-reserba ng lakas at kailan ka mag-uubos ng lakas. Katulad dito, ang bagal ko pa dito, hindi ko alam malapit na palang Kendall Monument. Kung alam ko lang baka tinayon ko na ito or nag-sprint na ako dito. Ito, nabasa ko yung signage ng Kendall Monument and also nakita ko na yung mga bata doon sa loob, kaya ito, lumiko na ako dito. Kung dito ba, dito. Boss, kaliwa! Ito. Eto, tinayuan ko na naman or nag-sprint na naman ako dito kasi excited talaga ako makita yung Kendall Monument. Pero mahaba pa pala kaya napahinto na naman ako dito. Mas mahirap pala yung ahon dito papunta mismo ng Kendall Monument. Dati daw rough road lang ito, hindi pa to sementado, kaya mas swerte-swerte pa daw kami ngayon, sabi ni Boss Nante. Eto, Larga Vista uli ako. Ayun, mukhang dito na talaga ako magtutulak. Ito, tulak tayo dito. Buti na lang, meron ditong daan sa gilid. Ayan o. Malayang malaya ako magtulak ngayon dito. Ito na yung 100% buhat na talaga. Hindi pa. Maano pa. 100 meters pa yata eh. Ganda ng view. Ano, gumagapang? Oo. Wala ahas na dating. Ayun, tinatanong na ako ng bata, yung mga nakasakay ka na sa pickup, tinatanong nila kung kasabay ko ba daw yung mga kasama nila. Kaya Ironman, no? Kita mo naman, no? Naawa na sa bike niya, kaya yung bike niya binuot niya na. Pagod na yung bike niya eh. Pinapulikat na eh. Ayan, no? Namumulikat na yan. Naramdaman ni bossing eh, namumulikat na yung bike niya. Ayan, no? Time check, dumating kami sa taas. 10:45 AM. Dumating kami sa taas. Ito si Boss Nante, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Dumating kami sa taas. Okay, buta, ganda ng panahon, boss. Woo! The best talaga ang view, oh. Wow! Ganda ng view, oh. Bali, magmulad sa baba, umalis kami doon sa may kanto ng Akle. 9:30 AM. Dumating kami dito 10:45 AM. So magkita na 1 and 15 minutes namin inakyat. Mahirap talaga. Grabe ang ahon dito. Ito mga kabataan to. Ito, nakasabayan namin ito kanina. Ayan, mga kabataan yan. Okay, sagutin ko lang yung may nagtanong noon sa akin sa Facebook nung pinost ko yung Kabayunan. Ang tanong niya ay, alin ang mas mahirap? Itong Kendall Monument o yung Kabayunan? So, sagutin ko na, no? I-differentiate muna natin itong dalawa.
Yung Kabayunan from here dito sa amin hanggang doon sa Kabayunan View Deck is 50 plus kilometer. Now itong Kendall Monument magmula dito sa amin hanggang doon sa may Kendall Monument is 80 plus kilometer. So mas malayo itong Kendall Monument. And also sa Ahon, magmula doon sa Matiktik Bridge hanggang doon sa Kabayunan View Deck, mas maiksi itong Kabayunan kaysa dito sa Kendall Monument. Magmula doon sa kanto ng Akle hanggang dito sa Kendall Monument, mas mahaba ang Ahon dito. So para sa akin, mas mahirap ang Kabayunan. Kasi sa Kabayunan, dalawang beses na ako nag-sprint dyan. Talagang nanlambot ako, hinang-hina ako. Talagang kasi sobrang steep ng daan. Okay, pause muna tayo dito kasi pababa na kami. Pauwi na kami nito ni Boss Nante. Ito na yung ito na yung sa Kendall Kendall Monument. Ayan yung tindahan diyan bibigay stub. Dire-diretso kasi ako doon sa baba eh. Mahong kagad ako, kumanang kagad ako. Meron palang environmental fee. Buti na lang si Boss Nante, naiwan, binayaran niya. Ayan si Boss Nante. 35 pesos ang isang tao. Ito mga bata to nakasabay namin. Si Alex. Pahinga ka muna doon. Pahinga ka muna. Diyan paligid niya. Pababa ay. Bakit na sila? Kaya naman nakapag-sprint ako dito dahil may mga kasabayan nga kami mga kabataan na mga nag-i-sprint din. Kaya napagaya ako sa kanila, nagpapasikatan kami. So napansin ko nga na kaya naman mag-sprint dito. Unlike nga dun sa Kabayunan na talagang mahirap mag-sprint dahil sa sobrang tarik. And also, yung Kabayunan kasi, mayroon doon na 5 ahon bago makarating doon sa mismong view deck niya. Doon sa kalagitnaan, napatukod kami ni Boss Nante, and then nag-try kami magpedal. Talagang hindi na kayang pedalin kasi sa sobrang steep niya. Kaya napunta nagtulak kami. So kaya may i-compare ko talaga na mas mahirap ang Kabayunan kaysa dito sa Kendall Monument. Dahil itong video ko na ito, first time ko pa lang dito sa Kendall Monument. Never ako nagtulak dito, unlike dun sa Kabayunan nung unang punta ko, nagtulak kami doon ni Boss Nante. Pero nung second time na pagpunta namin doon, nung nag-Kabayunan loop kami, awa naman ng Diyos, hindi na ako nagtulak. Pero may tukod pa rin. Kaya talagang yung sagot ko doon sa nagtanong sa akin, para sa akin mas mahirap ang Kabayunan kaysa dito sa Kendall Monument. At saka makukumpare nyo na kagad. Dapat mas mahirap ang Kendall Monument dahil mas malayo. Pero hindi, mas nahirapan ako dun sa Kabayunan kahit na mas maiksi pa siya.